Ang bida sa kwentong ito ay ang tandang. Ito raw ay immortal. Binaril siya ng amo niya ng 3 beses. Sunod-sunod na pumutok ang 3 pakwan sa mesa. Pagkatapos, itinutok ng amo ang baril sa ulo ng tandang at pinaputokan ito. Pero walang nangyari sa tandang. Ang sikreto ay ang anteng-anteng na suot niya sa leeg. Kapag suot mo raw ito, poprotektahan ka ni Buddha. Balita ko, may naaksidente raw at nabali ang binti. Kinabukasan, nakakalakad na raw siya. Ako'y nakakalakad ulit dahil sa agimat na ito. Mayroon ding nakapasa sa master's degree dahil dito. May gumaling sa malubhang sakit dahil dito. Kumalat na parang apoy. Ang agimat ng templong ito ay naging pinakamainit na benta. Sa buong Thailand, may mga dayuhan pa na lumilipad papunta para lang bumili. Isang maliit na agimat ang nagpa baliw sa Thailand na dati nang mapamahiin. Ang presyo mula 999 na baht ay umakyat hanggang 2,000 baht. Hindi pa rin mabibili. Mas malaki pa ang kinikita kaysa sa pag-invest sa crypto. Ang utak sa likod nito, pagod na sa pagbibilang ng pera. Pero mahirap paniwalaan na ang mga kabataang ito ay malaya na sa pinansyal. Ilang buwan lang ang nakalipas, sila'y mga empleyadong baon sa utang na 45 milyon. Bago gumawa ng peking anteng-anteng, sinimulan nila ang kanilang negosyo sa larangan ng gaming. Siguro, alam ng mga mahilig maglaro na maraming laro ang may sistema ng transaksyon at gamit. Para sa transaksyon sa kanilang laro, gumagamit sila ng teknolohiya, ang pinakabagong NFT. Sa madaling salita, ang NFT ay isang uri ng high-tech na bin. Pagkatapos mag-load sa account, ang mga manlalaro ay maaaring sa virtual market, pinapahalagahan at ibinebenta ang mga bagong labas na gamit sa laro. Biglang tumaas ang presyo ng NFT sa loob. Ang presyo kada araw ay tumaas ng 70%. Kung magpapatuloy ito, hindi na matataya ang presyo. Akala ng game designer na si Win ay yayaman na siya. Sa sobrang saya niya, halos hindi siya makatulog. Pero paggising niya kinabukasan, tiningnan niyang mabuti ang dating mataas na presyo, mas bumagsak pa ito kaysa sa stock market. Nag-aalala ang co-founder ng laro. Kumusta na ang sitwasyon? May nagpadala ng sandamakmak na ulat, nakakainis. Hindi ba't pinahinto na natin ang token? Paano sila nakapasok? Hindi ba't nag-security check na tayo? Sa gulo ng buong kumpanya, siguradong may paraan. Sige, mag-isip ka. Sige, mag-isip pa. Nag-iisip ako. Go. Sige. Tapos, nalaman nila na mayroon palang insider sa kumpanya, na nakipagsabuatan sa labas para mag-iwan ng butas sa wallet. Nagkaroon ng security risk. Tumakas na yung insider. Napilitan ding isara ni Game at ng iba pa yung kumpanya. Kung ikaw yun, malamang nagpalimos ka na. Pero ang pamilya ni Game ang pinakamalaking producer ng mineral water sa lugar. Mayaman sila, pero matigas ang ulo nitong si Game. Nagtayo ng negosyo nang hindi humihingi ng pera sa pamilya, kaya sa mga nagpapautang siya lumapit, para makautang ng 25 milyong baht, at ngayon, kailangan nilang magbayad ng 45 milyon dahil sa interes. Ang nakakapagtaka, kaluluji lang ng kumpanya ng nagpapautang, pero tumawag agad para maningil. May kutob si Win na may mali. Kung mapatunayan namin na kami ay hinak ninyo, anong mangyayari? Siguradong madaling makahanap ng ebidensya. Kung hindi sumagot ang kabilang linya, ibig sabihin, tahimik silang umaamin. Nagbibigay ito sa kanila ng dahilan para hindi magbayad. Pero ngayong gabi, ituturo ng nagpapautang sa kanila ang isang aral. Huwag masyadong mayabang sa kabataan. Gabing iyon, malungkot na nakaupo si Win sa harap ng kanyang computer. Biglang may ingay ng paninira sa labas ng kumpanya. Kasabay nito, parehong natanggap ni Jin at ng isa pang kasosyo na si Dear Ang live stream ng mga taong nagpapautang na sinisira ang kumpanya ng lubusan. Hindi nakatakas si Win sa pambubugbog at nasugatan ng malubha. Kung hindi pa kayo magbabayad, buhay na ang susunod na kabayaran. Ang Game, isa pa lang namang mayaman, nagpa siya ng sumuko at humingi ng tulong sa tatay niya. 45 milyon lang naman. Pero sa sumunod na segundo, pagbukas pa lang ng pinto, nakita ni Game na pinapagalitan ng lolo niya ang tatay niya. Tumabi si Game at hindi naglakas loob na magsalita. Lumabas na ang estado ni Game at ng tatay niya sa bahay ay napakababa. Ibinuhos ng mapilit na lolo ang lahat ng kanyang atensyon sa kapatid na lalaki ni Game. Kahit na ang ate niya ang pinakamalaki ang naiambag sa pamilya. Buntis ng 6 na buwan, nagtatrabaho pa rin hanggang gabi, pero ang tagapagmana pa rin ay ang kapatid niyang lalaki. Dahil dito, galit na galit si Game sa kanya, gusto niyang kumuha ng pera mula sa pamilya. Kung wala ang pahintulot ng nakakainis na kuya na yun, sa ama lang na walang katungkulan, talagang hindi pwede.
Kaya huwag mong isipin na aasa ka sa yaman ng pamilya para malampasan ang paghihirap na to. Kung ikukumpara doon, ang paraan ni Dear, ang bida, ay may isang letro lang. Tumakbo, maaga siyang nawalan ng ina, nag-asawa ulit ang biological father niya sa Amerika. Kailangan lang niyang dumulog sa kanyang ama, ang mga nagpapautang. Wala na silang ibang paraan, pero nang tumawag siya, "Hello, anak." "Hello, Dad. Tumawag ka ba sa akin, Dad? Naiwan ko ang telepono ko sa taas." "Kumusta ka, anak?" "Jamie, anong ginagawa mo? Pwede ba akong makipag-usap ngayon?" "Sandali lang, anak. Sandali lang, Jamie. Bakit mo yan binabato sa akin? Kain pa. Pwede ka nang lumabas at maglaro." "Sige, ituloy mo yung sinasabi mo." "Ano nga ulit yun?" "Wala naman, pa. Gusto ko lang kamustahin ka. Alagaan mong mabuti si Jamie, ha? Mag-usap tayo ulit. May bago na siyang pamilya at mayroon na siyang bagong anak na si Jamie. Matagal nang hindi kami isang pamilya ni Dear. Kaya naman binaba niya ang telepono. Tapos si Win. Bigla silang lumingon, napansin nilang nawala na si Win. Hindi matawagan, hindi rin nagre-reply sa text. Parang bigla na lang naglaho si Win. Sa mga oras na to, nakasakay na si Win sa bus mula sa Bangkok, pauwi sa probinsya para bisitahin ang kanyang inang mag-isang namumuhay simula nang mawala ang kanyang ama. Nagtratrabaho siya sa templo para may ikabuhay. Gusto ni Win tumakas sa utang, at gusto rin niyang tumira sa templo kasama ang kanyang ina. Sino kaya na ang munting templong ito pala ang magbibigay kay Win ng inspirasyon para baguhin ang kanyang kapalaran? Sa loob lang ng isang buwan, ang abuloy ng templo ay umabot na ng halos 22 milyon. Tingnan mo ang mga debotong taimtim na nagdarasal sa tabi. Pumasok sa isip niya ang gintong estatwa ni Buddha. Bakit ang Buddha, na nagpapala sa lahat, ay gawa sa ginto? Pag-uwi niya, naghanap siya ng impormasyon at nakuha niya ang sagot. Ang mga templo ay hindi lamang kumikita ng malaki kundi hindi pa nagbabayad ng buwis. Ang malalaking templo ay mayroon pang ang sariling sentro ng donasyon. Bukod sa mga ordinaryong deboto, maging ang mga lokal na kongresista ay nag-uunahan sa pagbibigay ng donasyon. Ito lang ang pera na umiikot sa ibabaw. Ang Thailand ang bansang may pinakamayamang budismo sa mundo. Sa buong tanawin ng libu-libong templo, daan-daang milyong batang umiikot araw-araw. Ang manloko para kumita dito ay talagang napakadali. Hindi nakapagtataka na ang Buddha ay tumutulong lamang sa mga may kapalaran. Ang paraan ng paggawa ng pera mula sa templong ito ay maaaring maipasa. 1,500 taon sa Thailand, bakit hindi ko kaya? Nang maisip ito, agad na nakabuo si Win ng isang matapang na plano. Gusto rin niyang magbid para sa isang templo at umupo lang para kumita. Ang unang hakbang ay pumili ng templo. Simulan natin sa Bangkok. Sa dami ng tuldok sa mapa, parang walang templong kaya nilang kontrolin. Ang malalaking templo ay napaka-successful sa komersyo, pero mayroon silang mga namamahala. Ibig sabihin, mas maraming maghahati sa kita. Pero ang mga abot ng maliliit na templo ay karaniwang konserbatibo. Minamaliit nila tayong tatlong gumugulo sa templo. Lalo akong kinakabahan. "Dear, biglang kailangan kong umihi. Buti na lang may templong malapit." Tumingin-tingin si Win at napansin niyang walang kahit isang monghe o tagalinis sa templo. Huwag nang pag-usapan ng abuloy. Nang magtanong ako ng maayos, nalaman kong ang pangalan ng templo ay Phamarem. Mas luma pa ito kaysa sa templo sa tabi. Isang matandang monghe at isang katulong lang ang naroon. Mukhang tuso. Ang templong tulad nito ang perpektong target ni Win. Una, hindi maganda ang lokasyon, malaki ang pampublikong espasyo, at hindi rin ito sikat na templo. Siguradong hindi mahal ang presyo. Pangalawa, may mahabang kasaysayan ang templo ng Phamarem. May matandang monghe na nagbabantay. Kailangan lang itong i-promote ng kaunti at siguradong sisikat ito. Kakaiba lang ang katulong na nagngangalang Taeng. Hindi siya mukhang monghe. Sinubukan nilang subaybayan si Taeng. Ayun nga, pagdating ng gabi, umalis si Taeng sa templo ng Phamarem at dumiretso sa nightclub. Nagpareserba sila ng mesa at umupo para bantayan si Taeng. "Hoy, mga bata, bakit nyo ako sinusundan hanggang dito?" Sa buong biyahe, napansin na sila ni Taeng. "Magnanakaw ba kayo? Sigurado ba kayong hindi kayo nagkakamali?" Agad na nilinaw ni Win ang layunin nila, na makipag-usap kay Taeng tungkol sa negosyo. "Gusto ka naming kunin bilang konsultant." "Konsultant ng ano?" Matiyag ang ipinaliwanag ni Win ang plano niya. "Kailangan lang naming makuha ang 1% ng market share para sa Fullen. Sapat na yan para umasenso tayo. Sa tingin ko, kaya nating kumita ng 5%. Ang malakas na kalakalan ng budismo ay maaaring magdulot ng panandaliang tubo na 1,000%.
Sa madaling salita, gusto nating kumita mula sa templo. Katulad mo, hindi naintindihan ni Taeng yung mga nauna. Pero nung narinig niya ang salitang pera, biglang naging listo si Taeng. Kaya pala, nandito kayo para manloko ng pera ng mga deboto. Deboto pa naman si Taeng. Ang gumawa ng gulo ng ganito ay hindi ba paglabag sa mga aral ni Buddha? Bakit kailangan pang magdagdag ng pera? Magkano nga ulit ang bonus na binanggit mo? Kapag balanse na ang kita at gastos ng templo, bibigyan namin kayo ng 5%. Ibig sabihin, kung kumita ang templo ng 10 milyong baht, kikita kayo ng 500,000. Okay ba? Kung sasali kayo, pwede kayong pumirma ng kontrata maliban pa sa napagkasundo ang sweldo. Kailangang tumaas ang komisyon sa 10% dahil sa ginagawang pagmamanipula ni Taeng sa presyo ni Win. Wala na silang ibang pagpipilian, ang templo na lang ng Phamarem. Ang huling pag-asa nila. Kinabukasan, ilang truck ng pagkain at inumin ang ipinadala ng game para sa mga residente. Sa Thailand, maraming kumpanya ang handang mag-donate sa mga templo. Ang tanging hiling lang ay ilagay ang pangalan sa mga donasyon. Ang paglalagay ng pangalan na ito ang nagdulot ng malaking bagay. Gusto nilang ipaayos ang templo ng Phamarem. Pero sabi ng punong abala, matanda na siya. Ipinagkatiwala na niya kay Taeng ang lahat. Dahil isa siyang kakampi, biglang binigyan ni Taeng ng go signal ang selyong kahoy. Nagpasa ng kontratang may bisa, hindi lang maayos ang templo ng Phamarem, kundi magiging moderno pa sa pamamagitan ng paggawa ng account sa social media. Lumayo pa sila at pinalitan ang pagbibigay ng donasyon ng QR code. Napakadali na tuloy mag-alay ng donasyon para sa mga deboto. Handa na ang lahat. Isang maliit na problema na lang. Hindi gaanong karami ang mga deboto kumpara sa ibang sikat na templo. Kahit Pasko ng pagkabuhay, tahimik pa rin sa Phamarem. Buti na lang at natukoy ni Taeng ang dahilan. Dahan-dahan dapat ang pagpapatayo ng templo, kung kumpleto na ang lahat. Bakit pa magbibigay ng donasyon ang mga tao? Huli na ang lahat, hindi na nila pwedeng give ng templo para itayo ulit. Kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Hindi lang ang reputasyon ng templo ang mahalaga, mahalaga rin ang mga sikat na monghe. Sila ang mukha ng templo. Kung gayon, saan tayo makakahanap ng mga mahuhusay na monghe? Hindi na nakakulong sa templo ang mga monghe ngayon. Karaniwan na sa Thailand ang mga mongheng nagiging hotboy sa internet. Agad na naghanap si Dear online, pero puro ganito ang nakita niyang mga monghe. Kumakanta, sumasayaw, parang mga artista. Ang mapilit na pag-ibig ay parang sapatos na masikip, hindi komportable sa paa. Pero ang magandang pag-ibig ay parang komportableng sapatos. Pati ba naman ang sapatos na Carlos? Sandali, ano ba to? Hindi lang pala nagliligawan ang mga monghe, nagbebenta pa. Saan ba nanggaling ang mga huwad na mongheng yan? Sa pagkakataong ito, nakahanap sila ng isang espesyal na tao. Ang taong ito ay may dugong Korean at Thai, at perpekto ang pagsasalita ng Korean. Hello po sa lahat, ako po ay isang dayuhang monghe. Ipinanganak ako sa Korea. Sikat din ang Korea at Thailand sa mga dayuhan, kaya sikat ang taong ito sa internet. Agad nilang napagdesisyonan na siya na nga, pero nang 3 beses silang bumisita, nalaman nilang umalis na ang dakilang guro, sumali na sa ibang TV show, tapos iba na raw ang nagtuturo ng banal na kasulatan. Sige na nga, sayang na naman. Aalis na sana sila, pero may napansin silang kakaiba. Bakit nanindig ang balahibo nila? Ang mga banal na kasulatang kalmadong ipinapaliwanag ng dakilang monghe. Para silang naliligo sa simoy ng tagsibol. 2 taong walang interes sa banal na kasulatan. Sa unang pagkakataon sa buhay nila, nakaramdam sila ng kapayapaan habang nakikinig. Ang mungheng ito ay may pangalang Dol, at ang pangunahing trabaho niya sa templo ay paglilinis. Mahusay magturo, at saka gwapo pa. Hindi ba't ito ang mukhang pinapangarap nila? Pagkatapos mag-alay si dakilang guro Dolwin, agad siyang nagpakita ng malasakit. Nagpahayag ng kagustuhang magtayo ng isang tahimik na dambana para sa templo. Ngunit sila ay templo sa gubat, na nakatago sa malalim na kagubatan. Tiyak na hindi kasing yaman ang usok ng insenso kumpara sa templo sa lungsod. Kaya't dahil kapos sila sa pera, nakipag-usap ang 2 bat sa punong monghe ng templo. Isang kasunduan na sila ang bahala sa pagtatayo ng dambana at si dakilang guro Dol ay kailangang pumunta sa templo ng Phamarem para magturo ng ilang buwan. Sinabi ng punong monghe sa kanila na hindi niya ito kayang pagdesisyonan ng mag-isa. Kailangan nating tingnan kung gusto ni Master Dol o hindi. Siyempre, ayaw ni Master Dol na maging masyadong mabaho sa pera ang templo. Mas gusto niyang magmuni-muni sa bundok. Kung gusto nilang makinig ng aral, pumunta sila sa bundok. Nahuli ni Win ang sinabing ito. Master, napakasama mo.
Ang isang monghe, sa gubat man o sa lungsod, ay nakikinabang sa proteksyon ni Buddha. Hindi na kailangang maging malinaw. Maraming gustong makipag-ugnayan sa Buddha Dharma, ngunit wala silang pagkakataon dahil hindi sila nakatira dito. Noong araw na iyon, nang marinig namin kayong magturo, naramdaman namin. Mapupuno ng aming kaluluwa ang puwang na ito. Umaasa ako na ang mga aral ni Buddha ay maipapalaganap sa mas malalayong lugar. Nakita ni Dakilang Guro Dole na makatwiran na subukan muna ito ng ilang panahon. Ngunit pagdating pa lang niya sa templo ng Phamerim, medyo nagsisi na siya na gawin itong masigla. Dito ay nagdaraos ng palengke, wala talagang katahimikan ng isang templo. Nang makita niya si Deer, medyo nainis pa siya. Bilang empleyado ng templo, mali pa nga ang paraan ng paggalang. Ang pagbati sa monghe ay dapat gawin sa pamamagitan ng pagdikit ng mga palad, may Dakilang Guro Dole na nagbabantay. Dumarami na ang pumupunta sa Phamerim para makinig ng sermon. Isa kang tunay na dalubhasang monghe, wala kang ibang hilig maliban sa pagtuturo ng aral. Bukod sa pagpapakabanal, ang pagmumuni-muni lang ang tanging ginagawa mo kapag lumalabas ka ng iyong silid ay ang paglalakad. Sinusukat ang laki ng templo. Sakto namang nakita mo si Deer na sinusukat ang datos sa sementeryo ngayong gabi. Gusto ni Deer na palawakin ang sementeryo. Hindi nag-atubiling tumulong si Dakilang Guro Dole sa pagsusukat. Ang paglubog ng araw kasama ang mga alitap-tap, napakagandang tanawin. Ang kita ng Phamerim ay mabilis na tumataas, dagsa ang mga bisita mula sa iba't ibang lugar. Ang paradahan sa harap ay biglang naging patok na kalakal. Nagrereklamo si Taeng na kulang ang kinikita sa paradahan. Nangungulit sina Game at Win at nangakong magiging mga taga-kolekta ng bayad sa paradahan. Hindi nakikita ng dalawang magkapatid ang halaga ng maliit na halagang ito. Matagumpay na nakuha ni Taeng ito, ngunit ang presidenteng ito ay nagbukas. Ang kasakiman ni Taeng ay tila hindi na mapigilan. Sa gabi, gumagastos si Taeng ng malaki sa isang nightclub. Labis itong kinaiinggitan ng kanyang mga kaibigan, at isa-isa nilang tinatanong si Taeng kung paano yumaman. May mapagmalaking mukha si Taeng at nagsimulang magturo ng kanyang mga karanasan sa pagyaman. Mayroon akong paraan para yumaman kayo. At walang manggugulo sa inyo. Ang mga monghe sa templo ng syudad ay maaaring lumabas para magsagawa ng seremonya. Pagkatapos, magbibigay ng donasyon ang mga deboto. Kahit na karamihan ay mapupunta sa templo, maaari pa ring itago ang ilan. Kaya nagdesisyon si Taeng na ipasok ang mga kaibigan niyang ito sa templo. Kasabay nito, may bagong monghe sa templo ng Phamerim. Ang pangalan niya ay Ekechai, at mukhang matagal na siyang kakilala ng punong monghe ng templo ng Phamerim. Dumating siya para maging katulong ng punong monghe. Mahina ang kalusugan ng abbot, kaya siya ang responsable sa lahat ng gawain sa templo. Masasabing siya si Ekechai sa templo. Ang Ekechai na ito na mukhang napakabagsik. Sa totoo lang, napakabuti niyang tao at taimtim sa kanyang pagdarasal araw-araw. Pero parang hindi sila magkasundo ni Taeng, nagkasagutan agad sila. Ano yan? Isang uri ng gamot na pampalakas. Gusto mo bang subukan? Tumanda ka na. Magsalita ka ng maayos, Taeng. Isa siyang dakilang guro. Pasensya na, parang magkakilala kayong dalawa. Hindi pa rin alam ni Game na biglang dumami ang tao sa templo. Sumasakit na ang ulo ko ngayon dahil sa araw ng bayaran. Bagamat maganda ang paglago ng kita ng templo, hindi pa rin ito kayang tapatan ng interes ng mataas na interes na pautang. Hindi pa sapat ang kinikita para bayaran ng interes. Pumunta ako sa law office ng nagpautang. Sabi ng abogado sa akin, okay lang ngayon, pero sa susunod, siguraduhing bayaran mo ang kapital at interes. At saka, subukan mong dumating sa tamang oras sa susunod. Nahuli ako ng 15 minuto. Okay lang ba? Bagamat mukhang mabait ang abogadong ito, hindi kayang bastyusin ni Game ang kapangyarihang nasa likod niya. Kailangan na lang umamin at para kumita pa ng mas malaki, kailangang umunlad. Ang imahe ni Master Dole ay nakakuha ng mas maraming atensyon. Kaya naman, naghahanda si Deer na buuin ang imahe ni Master Dole. Gumawa ng account para magturo ng aral, naghahanda na para sa interview ng may nangyari sa templo. Yung mga kaibigan na dinala ni Taeng sa templo para magpakalbo at maging monghe. Nag-away sa ibang monghe sa templo. Sinasabi nila na nagsisinungaling ako at hindi ko raw alam ang mga banal na kasulatan. Anong klaseng monghe yan? Sugurin natin. Hoy, tumigil na kayo. Tama na. Anong ginagawa ninyo? Dahil sa inyo, hindi na marunong bumasa ang mga kaibigan ko. Lumabas na para mag-alay at kumita ng pera. Sinira ninyo ang reputasyon ng templo. Pero sa tingin mo ba magsasalita ang ibang monghe para sa tama? Mali ka.
Galit sila dahil inagaw ninyo ang ikinabubuhay nila. Palaging nag-aalay sa labas ang mga mongheng ito. Wala nang natitira sa amin. Dahil lang yan sa pagturo sa kanila, kung hindi, paano? Kung hindi napigilan ni Ekechay agad, hindi na makokontrol ang senaryong ito. Ganyan ang ugali ni Ekechay. Ang hitsura mo pa lang, parang isang taong nagpakabanal para mag-aral ng Budismo. Hindi para magpayaman. Wala ba kayong kahihiyan? Pero kahit ganun, si Ekechay pa rin ang gumagawa ng lahat. Sinisigurado niyang nakaayos ang schedule ng mga gawain sa templo, at lahat ng monghe ay makakagawa ng seremonya. Pantay-pantay ang lahat, walang kinikilingan. Si Ekechay rin ang nagtakda ng mga patakaran sa paggawa ng seremonya. Kung gusto mong kumita, dapat sumunod sa patakaran. Sa sarili niyang sikap, inayos ni Ekechay ang lahat ng malalaki at maliliit na gawain sa templo. Ang susunod na maayos na gawain ay ang pagbigkas ng mga banal na kasulatan. Nakita niyang nagbabasa ang abot ng 1 o 2 linya, para maibsan ang pressure sa abot. Tahimik na inilapit ni Ekechay ang mikropono sa kanya para siya na mismo ang manguna sa pagbasa. Gayunpaman, kahit sa ilalim ng pangangasiwa ni Ekechay, mayroon pa ring nagtatake advantage, tulad ni Taeng. Nakita siya ni Ekechay ngayon na galing sa isang seremonya, kaya kinolekta niya ang donasyon sa kanya. Pero isang manipis na sobre lang ang ibinigay ni Taeng. Ekechay, napansin mo ba na may bagong Rolex na ginto si Taeng sa kanyang pulso? Hindi siya masyadong nagsalita tungkol sa bahay at agad na tiningnan ang mga libro sa lugar ng sugal. Bawat detalye ay kinukumpara, bawat transaksyon, tila naghahanda siyang maningil kay Taeng. Ngunit ang malaking problema ng templo ng Phamerim ay hindi nagmumula sa loob, kundi sa mga karibal na nitong mga nakaraang gabi, tuwing nagdarasal ang templo ng Phamerim. May grupo ng mga nagkakarera na nag-iingay sa labas gamit ang kanilang mga motorsiklo, kaya hindi makapagdasal ang mga tao sa gabi, at nakikita rin sa CCTV. May mga taong sinasadyang itumba ang mga alay at nagtatapon ng maruming tubig sa karatula sa pintuan ng templo. Sa ganitong sitwasyon, liliit ng liliit ang mga dumadayo sa templo. Talagang ang walang duda si Ekechay, nakita niya agad. Sabi niya, dahil daw to sa katabing templo, may isang malaking tao raw. Dati raw, siya ang sumusuporta sa mga gawain ng katabing templo. Pero ngayong taon, lumipat siya sa templo natin. Kaya siguro hindi natuwa ang templong yun. Ang malaking taong yun ay si konsehal na pininturahan ng masama. Malaki ang impluwensya niya rito. Dati siyang tapat na tagasunod ng katabing templo. Nawalan sila ng malaking kliyente. Sigurado akong hindi sila matutuwa. Hindi pala tamad si Game. Mabilis niyang nalaman ang kahinaan ng abot ng kalapit na templo. Parang kakaiba itong tiyuhin. Ang magandang paraan para sabihin, medyo malapit siya sa mga lalaking deboto. Dahil alam niya ang kahinaang ito, binayaran ni Game ang buong internet cafe. Ngayong gabi, libre ko ang buong lugar. Maglaro lang kayo ng maglaro, walang bayad. Kailangan ninyo akong tulungan sa isang bagay, hilingin sa lahat sa internet cafe na mag-login sa kanilang mga social media account at magdagdag ng gatong sa apoy, para maikalat ang maliit na hilig ng abot ng kalapit na templo. Hindi nagtagal, nasira ang reputasyon niya. May nagtapon pa nga ng cover kama sa harap ng templo. Ang gandang ganti, ang punong monghe ng kalapit na templo ay galit na galit. Sa sobrang galit, wala siyang nagawa kundi sabihan ang mga racer na huwag ng gambalain ang Phamerim Temple. Dumami na naman ang mga deboto ng Phamerim Temple. Ang kongresista pang ang si A ay nag-donate ng 979,979 na bat. Talagang umunlad ang negosyo. Nang makita ni Win ang numero sa account, gusto niyang halikan ang Buddha sa sobrang saya. Bigla na lang dumating si Ekechay para mag-inspeksyon. Napansin niyang hindi lang alak at karne ang inaatupag ng mga ito. Wala rin silang paggalang sa Buddha at ginagamit lang ang templo para kumita. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at tinanong agad, anong nagtulak sa iyo para magtrabaho sa templo? Sagot ni Win, hindi ako naniniwala sa relihiyon, pero nang mag-aral ako tungkol sa Buddhism, naramdaman kong marami pa akong hindi alam. Tila ba may natagpuan akong ilang sagot para sa sarili ko, pero mayroon din akong mga tanong na gustong masagot. Napakaganda ng prosesong ito. Totoo yan at hindi ako nagsisinungaling. Kahit si Ekechay, walang makitang mali. Doon naman, kinukunan ni Deer ng video si Master Dole na nagtuturo. Plano niyang i-upload yan at magbukas ng question and answer para sa mga manunood. Kasama rin ang pagbabasa ng komento para dumami ang tagahanga ni Master. Abala siya sa pangangalap ng tanong, pero si Master Dole, wala masyadong pasensya. Huwag ka nang mag-abala. Itanong mo na lang ang gusto mong itanong. Pagkatapos kong magsalita,
May gusto ka bang itanong? Huwag mong sabihing may tanong talaga si Dear. Ano bang meron sa pag-ibig at budismo? I mean, kung ang pag-ibig ay nagdudulot ng pagdurusa, hindi ba dapat umiwas ang tao sa pag-ibig? Nagulat si Master. Tinatanong mo ako tungkol sa pag-ibig. Dapat sa psychologist ka magtanong. Pero nagtanong lang naman si Dear ng pabiro. Pero hindi niya inaasahan na seseryosohin ni Master Dole. Umuwi pa siya para pag-isipan ito ng mabuti. Pagkalipas ng ilang araw, hinanap niya si Dear at sinabi ang kanyang sagot. Totoong nagdudulot ng kaligayahan ng pag-ibig. Pero ang kaligayahan at pagdurusa ay madalas na magkasama. Kung magdedesisyon kang umibig, dapat handa kang masaktan. Kaya kung iibig ka, huwag kang humawak ng mahigpit. Huwag mong asahan na mananatili siya sa iyo magpakailanman. Kung ganun, hindi ba't parang paghanga na lang yun? Kung ang pag-ibig na yun ay nangangahulugang huwag humawak ng mahigpit at walang inaasahan, siguro nga, dahil kahit anong mangyari sa kanya, hindi tayo masasaktan dahil alam nating ganito talaga yun. Ito ay panandalian at hindi permanente. Pero kung kakapit tayo ng mahigpit o masyadong mataas ang inaasahan natin, magdurusa tayo. Ang totoo, walang maaaring tunay na mapasa kan inuman. Iyan ang walang pag-aari. Pagkarinig nito, sino ang hindi makapagsasabi ng dakilang guro, naunawaan ko na, hindi pa man din nagigising si Dear, may dumating na sa templo. Ang punong guro ng karatig na templo ay nakipagkita ng personal sa punong guro ng templo ng Fomerem. Hindi nila pinapayagan ang mga tagalabas na pumasok. Sa huli, napagkasunduan nilang tatlo na, hindi na maaaring manatili si Windear sa templo. Kasabay nito, hindi na maaaring magsagawa ng anumang komersyal na aktibidad ang templo ng Fomerem. Pwede lang daw mag-organisa ng mga gawaing kawang-gawa na kumikita ng kaunting pera. Kung hindi, magpapadala sila ng tao para inspeksyonin ang templo nila. Kahit anong dahilan daw, pwede nilang isara ang templo. Dahil ang templo ng kapitbahay ang pinakamakapangyarihan sa lugar. Hindi kayang labanan ng Fomerem para protektahan ang templo nila. Kaya ang nagawa lang ng punong monghe ay imbitahan kayong tatlo. Hindi niya sana ito papayagan, pero alam niyang malapit na siyang mamatay. Gusto lang niyang matahimik ang natitirang buhay niya at nakita na niya ang mga ginawa ninyong tatlo. Labis silang nadismaya sa kahinaan ng Abbot, ni hindi man lang lumaban, sumuko agad. Babae ka ba? Gusto mong lumaban, maliban na lang kung mamatay ang Abbot, pero matagal pa bago mamatay ang matandang yan. Ngayong gabi ang huling aktibidad sa gabi ng templo ng Fomerem. Ang mga tao sa labas, sa ilalim ng maliwanag na ilaw, ay masaya at nagkakasundo, samantalang ang mga tao sa loob, bawat isa ay nag-iisa at may mabigat na pasanin, lalo na si dakilang Guro Dole, ang taong tapat. Sa unang pagkakataon, hindi niya natapos basahin ang banal na kasulatan sa harap ng Buddha. Lumingon para panoorin ang mga paputok sa labas ng bintana, malapit na ang oras ng pag-alis mo. Siguro ayaw mong umalis sa templo, o baka may ibang nagpatibok ng puso mo. Komplikado ang nararamdaman ng lahat, tanging si Ekechai lang ang kalmado. Ginagawa ang kanyang trabaho, kahit na bawal magsiga sa templo sa gabi. Pero nakita niyang may mga nagsisiksikan sa harap ng pinto para magpainit. Nagtitipon para kumain at uminom, pinili pa rin niyang magbulag-bulagan. Pagkatapos kumain, siguraduhing linisin at patayin ang apoy, walang problema. Nang magpatrolya kakagabi sa silid ng punong monghe, nakita na lang na nakahandusay at walang malay ang Abbot. Itinaas ang flashlight at itinutok kay Win na nakayuko. Dinala sa ospital ang Abbot at pansamantalang stable na ang kalagayan. Hindi nakalimutang magpasalamat ni Ekechai kay Win dahil buti na lang at napansin siya agad. Kung hindi, mas lalala pa ang sitwasyon. Hindi ba kayo nagtataka? Anong ginagawa ni Win sa silid ng Abbot ng hating gabi? May pagdududa rin si Game, pero sa huli, hindi pa rin niya tinanong si Win. Ang maingay na templo ng Fomerem ay di nagtagal at bumalik sa katahimikan. Dumating din ang araw na ito. Tapos na ang panahon ng pagpapadala. Kailangan nang bumalik sa bundok si Master Dole. Dear ang naghatid sa kanya sa sasakyan. Ang tanging ikinalulungkot ko lang ay ilang episode lang ang nagawa natin ng video. Wala nang kasunod. Sabi ni Master Dole, pwede raw kaming pumunta sa templo nila para mag-shoot. Bago umalis, biglang sinabi ni Dear na umaasa ang lahat na sana raw ay manatili siya. Mahal na mahal ka raw ng lahat dito. Palayo ng palayo ang tanawin sa labas ng bintana. Sinubukan ni Master Dole na huwag sumulyap, pero hindi niya mapigilan ang bugso ng damdamin. Pagbalik niya sa kanyang templo, nakagawa siya ng pagkakamaling hindi pa niya nagagawa. Bago magdasal, kaugalian ng mga monghe na magsisimuna sa harap ni Buddha.
Pero ang paghingi ng tawad ngayong araw ay nauwi sa gulo. Marami akong kasalanan, gusto ko pong umamin. Gusto mong umamin, dakilang gurudol, mali ang pagbasa mo ng dasal. Mag-focus ka, dakilang gurudol. Parang hindi ka okay, may problema ba? Gulong-gulo ang isip, mali ang pagbasa. Ang dakilang gurudol lang ang makakapagsabi. Susunod na ang ikalawang araw ng pagbabayad ng utang. Ngayon, sinadya ng laro na magpaaga. Base sa naipong pera noon, nabayaran na ang lahat, ang interes at malaking halaga ng kapital, pero hindi pa rin siya masaya. Kung makabayad tayo ngayon, paano na sa susunod? Wala nang ang paraan para kumita, pero mas malaking sakuna ang naghihintay. Habang pansamantalang nanunuluyan ng tatlong ito sa templo ng Fomerem, may malaking nangyari na pati mga reporter dumating. Ayon sa ulat, si Taeng at ang mga gang niya ay nagbebenta rin ng mga ipinagbabawal na gamot. Gusto lang nilang parusahan si Taeng, lalong nasaraan ng loob si Ekechay. May nangyari sa templo, isinisisi lang sa kanya ng mga deboto. Kahit binabato siya ng mga deboto, tahimik niya lang itong tinitiis. Sa gitna ng kaguluhan sa labas, may isang taong kalmado at panatag. Sa loob ng templo, natuklasan niya ang sertipiko ng donasyon ng isang negosyo. Hinala ng pamilya ni Game na pulis na ito ay isang kaso ng kumpanya, pamilya, at templo na nagkakasabwat sa pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot. Pinuntirya na niya ang tatlong tao. Hindi alam nila Game na sinusundan na sila. Ang pagkakasala ng monghe ay hindi nakaapekto sa templo. Maaari pa rin silang magpatuloy sa normal na operasyon. Pero sa nangyari, sino pa ang magbibigay ng donasyon at insenso? Si Win, sa bahay, ay nag-iisip ng malalim habang nakikipaglaro sa kanyang pusa. Bigla niyang napansin ang kwintas nito at nagkaroon siya ng plano. Ang mga nagbebenta ng anteng-anteng, alam nilang lahat na. Ang mga sikat na anteng-anteng ngayon ay gawa ng mga salamangkero. Kadalasan, mayroon silang malalim na kasaysayan. Ang templo ng Fomerem, walang kasaysayan, walang pundasyon. Ang reputasyon ay mas lalong masama. Sino ang bibili ng anteng-anteng na gawa nila? Pagbalik nila sa templo, nagulat sila nang makita ang isang pamilyar na figure sa loob. Hindi ba't si Master Dole yan? Bakit bigla siyang bumalik? Kaya pala, pagkatapos ng nangyari sa templo ng Fomerem, hindi kayang talikuran ni dakilang Guru Dole ang pagmamahal niya sa templo ng Fomerem. Pinili niyang bumaba sa bundok sa ikalawang pagkakataon, at hindi na ito pansamantala, kundi tuluyan na. Sumailalim siya sa pamumuno ng punong abala ng templo ng Fomerem. Hindi ba't parang hulog siya ng langit? Dahil gustong-gusto nila si dakilang Guru Dole, inanyayahan nila siyang maglakbay sa iba't ibang malalaking templo. Sa Thailand, para mangolekta ng ilang sagradong bagay mula sa mga templo. Tapos, gawa-gawa ka ng kwento, hindi ba't tataas ng husto ang benta ng mga anteng-anteng? Si Win ang nag-isip nito at pinakiusapan niya si Deer na magpasalamat kay Master Dole. At talaga namang pumayag si Master, at agad niyang ginawa. Naglibot sila sa Thailand habang naghahanap si Game ng pagawaan. Isang hapon, nakita ni Master Dole si Deer na nakatayo sa dalampasigan. Sumunod din siya sa dalampasigan dahil gusto niyang masilayan muli ang dagat. Ito ang bayan ko. Pagkatapos kong maging monghe, hindi na ako nakabalik dito. Walang hanggang pangungulila at samot-saring damdamin ang bumabalot sa akin. Nagbukas ng puso si Master Dole. Namatay ang mga magulang ko noong bata pa ako, kaya ipinasok ako ng lola ko sa pagmemedita. Kaya hindi ka nagkaroon ng kabataan. Paano mo nasabi yan? Nakaramdam ka ba ng kalungkutan? Bakit mo naman naisip na malulungkot ako? Dahil isa kang monghe mula pa noong bata ka. Sa totoo lang, medyo pareho tayo. Namatay ang nanay ko, nag-asawa ulit ang tatay ko. Minsan pakiramdam ko nag-iisa ako sa mundong ito. May pamilyang naglalaro sa tubig dyan. Mahal, kayong dalawa na uhaw sa pagmamahal, sabik sa ganoong buhay. Sabay kayong lumingon, pero si Mahal lang ang nakatingin sa inyo. Nakatingin si Dole sa kanya. Dumating si Win, may kailangan kay Mahal. Pagkaalis ni Mahal, nakatayo pa rin si Master Dole. Puno ng putik ang kanyang mga paa. Kung ano ang iniisip sa araw, napapanaginipan sa gabi. Napapanaginipan niya si Mahal. Maaaring hugasan ng putik sa paa, pero ang alikabok sa puso ay parang peklat, hindi mabura. Nag-aalala si Master Dole na baka lagi na lang siyang managinip ng ganito. Lumalayo na si Dole sa pagiging banal, at papalapit na sa kulungan. Nang mag-inspection sila, pinuntahan sila ng mga pulis. Ang unang target ay si Game. Hindi nila maintindihan kung bakit ang isang taong may pinag-aralan ay nagbibilang ng pera sa isang templo. Bakit hindi?
Nadama ni Police Officer Josephat na ang tatlong kabataan at isang taeng na walang ginagawa ay nakapagpabago sa isang templo. Mayroong kainahinala, kailangan itong imbestigahang mabuti. Malapit na ang ikatlong araw ng pagbabayad ng utang, bumaba na ang kita ng templo. Ang tubo, ang anak ng tubo, bumalik na naman sa simula ang buhay ni Game. May utang na mahigit 40 milyong baht sa abogado. Gusto ng abogado na linawin kung ano ba talaga ang negosyo ni Game. Hindi ganoon katatag ang pinagkukunan ng kita, pero alam ni Game na natatakot siya. Pero kailangan pa ring magmatigas at sabihing walang kinalaman ang abogado dito. Sa tingin mo ba, basta ka na lang nila palalayain? Teka, bitawan niyo ako, huwag niyo akong galawin, gustong-gusto mong naririnig akong magsalita, di ba? Ayos lang, no? Kalma ka lang. Pag-usapan nating maayos. Hindi ako tatakas. Sa susunod, kung magbabayad ka ng ganyang kaliit na halaga, hindi na yan magiging larwang baril, boss. At huwag mo ring subukang tumakas. Pagkalabas ni Game sa opisina ng abogado, nakasalubong niya si Josephat. Kahit sinabi niyang naglalaro lang siya ng golf, halata namang sinusundan siya nito. Hoy, pare, iiwan mo na lang ba ako basta-basta? Nang makita ni Game ang sasakyan ni Josephat sa rearview mirror, nagalit siya at nagdilim ang paningin. Gusto mong maglaro ng golf? Ha? Hayop ka, pagkatapos niyang banggain ang sasakyan. Dali-daling bumaba si Game ng sasakyan at humingi ng tawad. Okay ka lang ba? Hindi ko sinasadya, bigla na lang bumangga ang sasakyan ko. Aksidente to, paano natin tatawagan ang insurance company ko? Malinaw na paghihiganti to, pero walang magawa si Josephat. Gusto ni Game hulihin si Game, pero kulang siya sa ebidensya. Isang apurahang tawag ang natanggap ni Game, sinasabi, may sakit ang lolo mo, umuwi ka agad. Kahit hindi kayo malapit sa lolo mo, pero kailangan mo pa ring umuwi dahil sa wakas, napagtanto mo na ang katotohanan. Hindi may tatago ang mga utang, kailangan mong umuwi para humingi ng pera. Kaya hinanap mo ang tatay mo. Tay, kailangan ko pong humiram ng pera. Magkano? 10 milyon, babayaran ko po iyon. Ang problema po kasi, nagkakaproblema ang negosyo ko sa daloy ng pera. Kailangan ko po ng pera para makapag-ikot. Wala akong ganoong kalaking pera. Mahina ako, hindi ko kayang tulungan kang makakuha ng mas mataas na posisyon sa pamilya. Itinakda ka na bilang pangalawa sa pamilya. Pagkatapos magpraktikum ni Nawin at Deer, sinira ni Game ang account niya sa harap nilang dalawa. Halos 44 na milyong baht na utang. Hindi na nakapagpigil si Game. Sa tingin ko, ang paggawa ng mga tinatawag na anteng-anteng ay talagang pag-aaksaya lang ng pera, umaasa sa mga bagay na yan para yumaman. Parang sugal lang yan. Hindi maaasahan, pero gustong-gusto ni Win na maniwala na ang anteng-anteng ay siguradong kikita ng pera. Gaya nga ng inaasahan ko, ang unang batch ng mga anteng-anteng ay hindi nga nabenta. Kahit nakabenta sila ng kaunti, mataas naman ang gastos nila sa produksyon. Ngayon, tambak na sila ng paninda. Ito na ang mensahe ng abogado. Ang sugal ang naging mitya ng pagkakawatak-watak ng grupo. Nang makita ni Game ang abogadong naghahanap sa kanyang kapatid at pamangkin. Naintindihan ni Game na hindi naligtas ang kanyang pamilya. Galit siyang sumugod sa opisina. Pwede ba? Huwag na kayong magpanggap na parang normal ang lahat. Sabi ko nga, huli na. Kailangan na talaga nating magbayad. Tignan nyo kung may bibili ng agimat. Kalma, may oras pa tayo. May nagbebenta na. Pwede ba? Huwag ka nang magsayang ng oras at pera. Tingnan nyo nga kung gaano katahimik ang templo. Noong wala kayo, sinusundan ako ng mga pulis kahit saan. Sabi nyo walang gagawin sa akin, tignan nyo to. Naghihintay tong mga to sa harap ng bahay ko. Sabi nyo walang gagawin sa akin, di ba? Hindi rin makasagot si Win. Sa huli nagkawatak-watak ang grupo ng hindi maganda. Padabog na umalis si Game. Ang totoo may itinatago pa ring alas si Win para bumawi. Nang gabing yun, natuklasan ni Deer na nagmamanman si Win ng hating gabi. Kasama ang peking ID niya bilang reporter, pinipili niya ang mga lugar ng aksidente para mag-ulat. Halimbawa, sunog o aksidente sa sasakyan. Habang ini-interview ang mga rescuer, sinasamantala nilang lapitan ang mga nasugatan. Binibigyan nila ng anteng-anteng, basta't makaligtas sila, iyon na ang buhay na patalastas. Halimbawa, katulad nitong nakaraang aksidente sa sasakyan na kinaharap mo, nagbanggaan ng pribadong sasakyan at bus. Ang mga rescuer ay siguradong mas maraming tao sa bus. Kailangan munang iligtas ang mga tao doon.
Nagbigay ito kay Win ng pagkakataon. Nakita niyang humihinga pa ang driver ng pribadong sasakyan. Maglalagay sana si Win ng agimat sa leeg niya. Pero dahil dumating agad ang ambulansya, hindi natuloy si Win. Nakita ni Win na hindi siya nagtagumpay, kaya aalis na sana siya. Bigla namang tumakbo si Deer sa likod ng pribadong sasakyan at itinulak ito ng malakas. Parang gusto niyang itulak ang sasakyan sa kanal. Agad na naunawaan ni Win na una, para magmukhang mas malala ang aksidente. Pangalawa, pick up ito, kaya siguradong ginagamit ito sa paghakot ng kargamento. Ito ang ikinabubuhay ng nasugatang driver. Nasira ang gamit niya, kailangan niyang bumili ng bago. Saan siya kukuha ng pera? Kaya ang driver, sa akin lang makikipagnegosasyon. Pagkatapos niyang malaman na sapat ang pera sa account ko, para makabili ng bagong pick-up, pinuntahan ni Win ang nasaktang driver. Narito kami para tulungan ka. Bukas, siguradong maraming reporter ang pupunta para hanapin ka. Gusto kong sabihin mo sa kanila na nakaligtas ka dahil sa agimat. Itong anteng-anteng na to. Ililipat ko agad sa'yo ang 200,000. Magagamit mo yan para magpa-order ng bagong truck. O baka naman kami ang tumulong. Ay oo, naalala ko na. Ikaw nga pala ang humila sa akin palabas ng sasakyan. Tama, sinabi mo rin na iniligtas kita, at buhay ka pa rin ngayon. Pwede kang tumulong, kausapin mo yung mga reporter. Umalis na kayo. Mukhang isang kasundo ang win-win ito. Parang walang dahilan para tumanggi ang tsuper. Pero biglang nag-iba ang pakiramdam niya. Hinayla niya pataas ang kanyang pantalon. Bali ang mga binti ko. Hindi ko may galaw ang mga paa ko. Anong gusto mong sabihin ko sa iba? Anong silbi ng bagong truck? Walang silbi ang bagong truck. Kung kalmado akong magmaneho, siguro hindi naman ganoon kahirap kung gusto mo ng pera. Hindi ko kailangan lumabas. Sabi ko lumabas ka. Hindi maganda ang kinahinatnan. Kailangan lang nilang umalis sa ospital. Napansin ng nurse na naka-duty na itinapon ng agimat sa lupa. Pinulot ito at tahimik na inilagay sa ulunan ng driver. Pagsapit ng hating gabi, nagising ang driver at napansin niyang parang kaya na niyang igalaw ang kanyang paa. Kaya nag-isip ng kung ano-ano ang driver. Malinaw na itinapon na ang agimat. Bakit bigla na lang itong bumalik sa ulunan ko? Talaga bang may kapangyarihan to? Ang importante, ang mga paa niyang paralisado. Nakalakad ulit. Sa ikatlong araw, trending na agad yung driver. Ipinagmamalaki niya sa publiko ang kanyang yaman, at ito ngayon. Nakakalakad ako dahil sa agimat na to. Itong kwintas na to. Agad itong sumikat. Sabi sa mga alamat, kapag suot mo to, mawawala ang mga sakuna. Kita mo, kapag patok ang isang bagay, hindi na kailangan ay advertise nang nagbebenta ang gamit nito. Ang mga mamimili na mismo ang magkakalat at mag-iimbento ng gamit nito. Ang ganitong biyaya mula sa langit ay sa wakas dumating na rin kina Win at Deer. Lumayo pa sila sa pagpapataas lang ng produksyon. Nag-imbento rin sila, tulad ng mga case ng cellphone na palaging nagpapalit ng disenyo. Hindi nagtagal, ang pera nila ay sobra-sobra na at hindi na mabilang ng mga makinang pangbilang. Ang pinakakawawa, syempre, ay si Game pagkatapos umalis sa grupo. Yumaman ang grupo, at ang nakakainis pa, ang sakit ng lolo niya, ay nagkaroon ng bahagyang pagbuti, at ang papuri ay napunta sa agimat. Game, tingnan mo ang lolo mo, pagkatapos bumili ng agimat ang tatay. Mas maganda na ang kalagayan mo, dahil ginamo ka ng doktor na tatay ko. Tama ang gamot ng doktor, kaya syempre gagaling ka. Dapat sa doktor ang papuri. Nakakabuti ito sa katawan at isipan. Anong sinasabi mo, Tay? Sige, simple lang, dito sa amin mayroon tayong guanyin. Doon naman si Buddha. Saan ka man pumunta, may mga rebulto ni Buddha. Kung may epekto ito, tumahimik ka. Paano mo nasasabi yan? Hindi ito pareho. Parang pagkatapos ng matagumpay na operasyon ng doktor, ang unang sinasabi ng pamilya ay pasasalamat sa langit at lupa. Nakakainis at nakakatawa talaga. Ang paggaling ni Lolo ay dahil sa pag-aalaga ng doktor. At sa walang tigil na pag-aalaga ni Game, walang kinalaman dyan ang anteng-anteng. Alam ni Game ang pinagmulan nito pero hindi niya masabi. Gusto na lang niyang mamatay na si Lolo, para mabunyag na ang kasinungalingan tungkol sa anteng-anteng. Pagkatapos magalit kay Game ang pamilya, may malaking gulo pa. Naghihintay na kay Taeng, na tinatakasan ni Taeng. Walang pera, pumunta kay Game para humingi ng kaunting pera. Hindi naman kalakihan, 500,000. Total, mayaman naman si Game. Ang paglabas ng 500,000 ay hindi problema.
pero wala ka pang karanasan sa buhay. Kaya hindi mo alam na ang perang ito ay isang panganib. Sa pangalawang pagkakataon, pumunta si Taeng kay Game at humingi ng 3 milyon. Kailangan mo rin akong tulungan na maghanap ng matutuluyan. Hindi mo ba ibibigay? Nakikita mo ba ang baril sa bag ko? At saka, binigyan mo na ako ng 500,000. Kasabwat ka na. Kung sumuko ako, makukulong ka rin. Huwag kang mag-alala, kapatid. Ito na talaga ang huling hiram ko sa'yo. Wala nang ibang paraan si Game kundi tulungan si Taeng na matupad muna ang kalahati ng gusto niya. Hindi mahirap maghanap ng matutuluyan. May abandonadong bodega sa bahay. Siguro okay na yun pansamantala. Kailangan pa ng panahon para sa 3 milyon. Sa isang banda, pinapatagal ang usapan kay Taeng. Sa kabilang banda, nililinaw ni Game ang katotohanan. Kung nakaligtas si Taeng hanggang ngayon, sigurado akong may tumutulong sa kanya. Kaya gusto kong malaman kung sino ang pinagtatrabahuhan ni Taeng. Ang pinakamagandang paraan ay tanungin ang punong guro ng templo ng Fomerem. Sa tagal ng panahon, sigurado akong alam na niya ang tungkol kay Taeng. Alam mo ba kung sino ang pinagtatrabahuhan ni Taeng? Ang biglaang paglitaw ni Ekechay, ang nagpahinto kay Game sa pagtatanong sa nakatatandang kapatid na ito. Sa panlabas, hindi siya palatawa, pero sa totoo lang, napakagalante niya kaya walang hindi sinasabi si Game sa kanya. Nang makita ni Ekechay na malungkot si Game, balak niya itong aliwin. Kuya, alam mo ba kung sino ang pinagtatrabahuhan ni Taeng? Pasensya ka na, Game. Natatakot akong hindi kita matutulungan. Isang monghe, malayo sa makamundong bagay. Ayos lang, aalis na ako. Sa huli, wala pa rin akong nakuhang sagot. Iba-iba ang sitwasyon ng bawat isa, hindi makatakas ang laro sa gapos ni Taeng. Hindi rin mas maayos si Win at Deer. Naalala pa ba nila ang orihinal nilang layunin sa paghahanap buhay? Para magbayad ng utang, kaya binayaran ni Win ang buong kapital at interes. Nagpakita ng interes sa kanya ang abogado, pero pakiusap lang ni Win na huwag na silang gambling. Hindi sang-ayon ng abogado, napakaginhawa raw ng negosyo niya ngayon. Hindi ba? Kung kailangan mo ng tulong, tawagan mo lang ako kahit anong oras. Huwag kang magmadali, kunin mo to, ilagay mo sa dibdib mo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Ayaw nang masangkot ni Win sa tigreng to sa susunod. Kapag nakakuha na siya ng sapat na pera, magbabalik na siya sa Bangkok. Kasabay nito, balak niyang isama ang nanay niya, pero gusto muna nitong magdasal bago umalis. Ang hindi inaasahan ni Win, ang templong pinili niya ay ang Fomerem. Ang templong naglalaman ng napakaraming saya, lungkot, galit, at pagmamahal ni Win. Pagpasok pa lang niya, hindi na siya komportable. 1 kilos ng nanay niya ang ikinagulat ni Win. Pagkatapos mag-abuloy, binigyan ako ni nanay ng isang agimat. Iyon nga yung kalokohang ibinenta ko. Para sa akin ba to? Nay, umorder ako nito online, gaya ng itinuro mo. Gusto kong ako mismo ang kumuha para mas maging sagrado. Hindi pwede, Nay. Ibabalik ko na lang. Kakausapin ko sila. Bakit? Ipinagdasal ko to para sa'yo, para bumalik ang tatay mo. Nang marinig ko ang salitang tatay, lubusan akong nasira. Ang walang hiyang lalaking nang iwan sa amin ni nanay sa loob ng 18 taon nang walang kahit anong balita. Gusto pa rin ni nanay na bumalik siya, 18 taon nang nawawala si tatay. Paano naman siya maibabalik ng anteng-anteng? Siguro patay na siya. Napakahirap ng sitwasyon mo. Parang laro, alam mong peke ang anteng-anteng. Pero paniwalang paniwala ang pamilya mo. At hindi mo naman pwedeng sabihin ang totoo. Si Deer naman, may problema rin. Dahil hindi na mapigilan ang puso ni Master Dole. Pagkatapos kong pag-isipang mabuti, nagdesisyon ako. Gusto kong magkaroon ng pagkakataong mamuhay ng normal. Sa madaling salita, nagdesisyon kang maglayas. Deer, bakit naman? May problema ka ba? Pwede mong sabihin sa akin, kay Game, o kay Win. Dahil mahal kita. Hindi ko pa to naramdaman hanggang nakilala kita. Pakiramdam ko, kung magpapatuloy ako bilang monghe, magiging marumi. Kung hindi na ako monghe, may pag-asa ba? Dear, pasensya na. Gulong-gulo ang isip ko. Naghahanda na siyang umalis sa templo ng Fomerem nang paligiran siya ng mga pulis. Si Win din sa harap ng nanay mo. Kinuha rin ni Josephat. Walang ebidensya. Saan humuhugot ng lakas ng loob si Josephat para hulihin silang dalawa? Dahil espesyal niyang pinuntahan yung driver. Ayon sa alaala ni Josephat, noong gabing nangyari ang insidente, pumunta siya sa lugar ng krimen para kunin ang ebidensya na walang anteng-anteng. Malinaw na nagsisinungaling yung driver.
Peke ang anteng-anteng. Huwag mong isipin na si Josephat ay isang tapat na pulis. Para lang mapagsalita yung driver, gagawin niya ang lahat. Natakot ang driver sa pananakot ni Josephat, kaya napilitan siyang sabihin ang detalye kung bakit dinakip ni Josephat ang mga tao. Dinakip ni Josephat ang tatlong tao, si Win, si Deer, at si Master Dole. Unang pinuntirya si Master Dole, ang taong hindi nagsisinungaling, pero malinaw na may magandang pakiramdam si Master Dole sa kanila. Laging nagsasalita ng maganda tungkol sa kanila. Napansin ni Josephat na mahirap itong kumbinsihin, kaya nagdesisyon siyang impluwensyahan siya sa pamamagitan ng moralidad. Talaga bang naniniwala ka na ang tatlong taong ito ay pumunta sa templo dahil naniniwala sila sa Budismo? Pagkasabi nito, bahagyang nag-alangan si dakilang Guro Dole, pero sinikap pa rin niyang tulungan sila. Sinasabing ang kinikita nila ay para ipatayo ng lugar para sa kanyang pagmumuni-muni. Nang marinig ito, gusto ring matawa ni Josephat sa dakilang guro. Alam mo ba kung magkano ang kinita sa pagbebenta ng mga banal na bagay? Kumpara sa gastos ng pagpapatayo ng lugar. Nagdahilan pa rin si dakilang Guro Dole na hindi pa alam ng mga bata ang mga bagay. Naglilibang lang sila sa pagkita ng pera. Hindi pa rin ba kayo naniniwalang masama silang tatlo? Pinagsamantalahan kanila sa buong panahong ito, silang tatlo. Ang huling sinabi niya ang pinaka-importante sa akin. Wala akong pakialam kung anong tingin sa akin ni Win at ng laro, pero kung pati pagmamahal ni Deer ay peke, masakit sobra. Pero ang katotohanan ay malupit, lalo na kapag kaharap ko si Deer, kitang-kita ko ang katotohanan. Sabi ng pulis, ginagamit ninyong lahat ang templo para kumita. Nagbebenta kayo ng droga sa templo, gumagawa ng kwento para manloko. Hindi totoo ang lahat ng to, di ba? Ang gagaling ninyong lahat, may kakayahan ka, malawak ang kinabukasan, bakit mo ginawa to? Lahat ng sama ng loob na ipon sa lalamunan, sa huli naging tatlong salita lang, paumanhin. Hindi mahirap kalaban si Master Dole. Ang pinakamahirap si Win, mataas ang pinag-aralan, mahusay sa loika. Alam nating lahat na ang mga kayang mag-drop out sa Harvard sa ikalawang taon ay mga kahanga-hangang tao, at isa si Win doon. Ang dami ng sinabi ni Josephat, ang ginagawa lang niya ay pinipigilan ang sarili niya sa moralidad. Pero paano kung wala akong moralidad, kumikita lang ako ng kaunting abuloy. Kung pati ito ay labag sa batas, dapat nang isara ang lahat ng templo sa mundo. Anong sinasabi mong nagbebenta ako ng anteng-anteng para makapanloko? May mata ang langit, hindi ako nag-aanunsyo. Gusto ko rin sanang mag-anunsyo pero tinanggihan ako ng tsuper na yon. Sila mismo ang nakaramdam ng kabanalan kaya sila bumili. Marketing lang to. Marketing, naiintindihan mo ba, kung pati ito ay panloloko? Hindi ba't dapat hatulan ng kamatayan ang lahat ng brand ng cellphone? Isang sunod-sunod na atake, diretsong napasabi kay Josephat na hindi niya alam ang gagawin. Pero kahit anong kalkula ni Win, hindi niya inasahan na. Isang detalye ang sumire sa kanya, iyon ay noong gabing iyon. Nang itulak ni Win at Deer ang pickup truck sa kanal. Ang aksyon na ito ang direktang magpapabago sa orihinal na plano ni Win. Mula sa pagbibenta ng anteng-anteng sa pamamagitan ng tamang marketing para yumaman ng biglaan, patungo sa isang planadong panloloko. Ang aksyon na ito, kahit litrato lang, ay sapat na para maging ebidensya ng kanilang krimen. At ang mga CCTV sa daan ay tila handang magbigay ng ebidensya. At hindi lang isa ang krimen na ginawa nila. Nakuha na ni Josephat ang mga libro mula sa templo ng Fomerim, na may mga tala tungkol sa pagnanakaw niya ng pondo noong nasa templo pa siya. Oo, para lang bigyan ng pera si Taeng, hindi siya nag-atubili. Ang pagnanakaw ng pondo ng templo ay isang bagay na hindi maaaring palampasin ng Team Win. Alam ni Win na wala na siyang lusot, lalo na kapag kaharap niya si Josephat. Magaling talaga siyang magpaantig ng damdamin. Alam ba ng nanay mo ang mga ginawa mo sa templo? Noong hinuli kita, nakita mo ba ang mukha niya? Mukhang gulat na gulat siya. Kawawa naman. Hayop ka. Hintayin natin ang abogado mo. Gusto ko ring malaman, gaano karaming taon sa kulungan ang kaya niyang ibawas sa iyo, matapos mapawalang sala si Attorney Win at ang iba pa. Galit na galit si Josephat na kinukwestiyon ng kanyang superior tungkol sa pansamantalang pagtigil ng kaso. Mayroon na tayong testigo at ebidensya. Ipakukulong ko sila. Tumahimik ka, gago. Hindi mo ba alam na binabantayan ako ng mga superior? Napakawalang ingat mo. Gumagawa ka na naman ng gulo tulad noong nakaraan. Tapos na ba ang tungkol sa ipinagbabawal na gamot mo? Inaayos ko na. Mayroon akong mga taong nag-iimbestiga sa kasong ito.
May kaugnayan ang dalawang kaso. Akala mo siguro hindi ko alam kung paano mo ini-interrogate ang mga testigo. Nakatanggap ako ng mga reklamo dito. Bukod sa mga tauhan mo, may mga tauhan din ng iba. Sino ang pumipigil sa'yo? Ang huling tanong ni Josephat ay tumuturo sa pinakamahalaga. Sa paggawa nito, siguradong may nag-uutos sa likod. Sino? Ang abogado ni Win, siya rin yung tigre na yon. Pero huwag mong isipin na may malaki siyang kakayahan. Ang taong yan ay isa lamang tauhan. Ang tunay na nagmamanipula sa likod ay si Congressman A. Ang taong dating nag-abuloy ng malaki sa templo ng Fomerim. Ang paggawa nito ay may kapalit. Siyempre, inimbitahan ni Congressman si Win at Deer sa isang piging. Ang unang putahe sa piging ay isang kamay na may malaking Rolex. Nakilala nila ang kamay na ito, at nakilala mo rin, na ang may-ari nito ay si Taeng. Sa puntong ito, patay na si Taeng dahil binaril siya. Ang nakadiskubre sa bangkay ni Taeng ay nagmadaling tumakbo sa templo ng Fomerim. Ang kasukdulan ng buong pelikula at lahat ng mga detalye ay inilalantad sa puntong ito. Anong ibig mong sabihin? Anong ginawa mo? Nakikita kong nag-aalala ka tungkol kay Taeng. Kaya gusto kong malaman kung paano mo siya nilutez. Anong ibig mong sabihin? Hahayaan mo lang siyang nakahiga dyan. Paano mo nalaman? Ikaw ba ang nagpatahimik kay Taeng? Si Taeng ay nasa teritoryo mo. Paano ko siya mapapatahimik? Bakit mo ginawa yun? Hindi ba't isa kang dalubhasa? Hoy, bakit mo ako pinararatangan na ako ang may gawa? Kung gayon, kayong tatlo, kayo ang nagpasimula ng lahat. Kung ang templong ito ay isang kumpanya, sinira ito ni Taeng, kaya nararapat lang siyang tanggalin. Hindi lang ito basta pagtanggal sa isang tao, kundi pagpapatay. Humihina na ang kalusugan ng Abbot, at sa katandaan, magkakaroon siya ng maraming sakit. Normal lang iyon. Wala na siyang magagawa para sa templo. Ang pananatili niya ay hindi nakakatulong sa pag-unlad ng templo. Pero marami na kayong nagawa para sa ating templo. Nakamit natin ang ganito karaming tagumpay dahil sa inyong tatlo. Pag-isipan ninyo itong mabuti. Nahuli na ang mga kaibigan mo. Ikaw naman ay nagtatago pa rin. Sa dami ng ebidensya, paano ka makakalusot dito? Ano ba ang gusto mo? Sabihin mo sa akin kung ano ang gusto mo. Kahit 10 milyon, 20 milyon, o ano paman, sabihin mo sa akin. Kalma. Wala akong balak na saktan ka o si Win at Deer. Palagi kong hinahangaan ang kakayahan ninyo mula sa kaibuturan ng puso ko. Umaasa lang ako na maipapalaganap ninyo ang Dharma sa mas malalayong lugar. Iyon lang. Anong mapapala ko kung ipalaganap ko yun? Makakatulong ba yun para makalaya ang mga kaibigan mo? Ang kailangan nyo lang gawin ay bumalik sa kung ano ang ikinagagaling nyo. Yun lang. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ang saklaw. Mas marami kayong kailangang lapitan na target na kliyente. Kailangan nyo lang makipagtulungan sa isang kasosyo. Ang kasosyo na to ay walang iba kundi si Kongresista A. Mayroon siyang pera, koneksyon, at kapangyarihan. Sa simula pa lang, palihim na siyang nakikipagsabuatan kay Ekechay. Sinagad na nila ang lokal na templo. Kailangan nila ng mas maraming templo para kumita ng pera. Ang pagpapatakbo ng templo para sa tatlong magkakaibigan ay parang laro lang. Ang dali lang talaga kay Ekechay na sabihin ang plano niya para sa laro. Mas malaki ang parte natin dahil ngayon, kayo na ang mamamahala sa templo sa probinsya. Mas maliit ang peligro dahil may matibay akong suporta. Kung hindi kayo makikipagtulungan, sa tingin ko, mahaba-haba ang itatagal nyo sa kulungan. Ang babata nyo pa naman, sayang. Bakit kami? Dahil magaling kayo rito. Ito na ang huling resulta. Gusto ko lang sanang magbayad ng utang, pero lalo lang akong lumubog. Naging sunod sa year na lang. Pero buti na lang at hindi mo kailangang magbigay ng sagot ngayon. May oras pa sila para pag-isipan. Nang gabing iyon, nag-impake si Deer. Aalis na ng Thailand para puntahan ang kanyang ama bago umalis. Natagpuan niya ang liham na iniwan ni Master Dole kay Deer. Kung nababasa mo ito, natatandaan mo pa ba noong sinabi ko sa iyo tungkol sa pag-ibig? Ang sakit ay isang bagay na ayaw mong panghawakan o angkinin, hindi ba? Pero sa huli, natalo ako sa pagnanais na iyon. Maraming salamat sa pagdating sa buhay ko at pagsubok sa puso ko. Napagtanto ko dahil sa iyo na mali pala ang tingin ko sa sarili ko. Akala ko mabuti na ako, pero marami pa pala akong dapat pagbutihin. Sana makalimutan mo na ang lahat. Baka ito na ang karma natin mula sa nakaraan. Patawarin mo ako. Desidido na akong huwag nang gumawa pa ng bagong karma. Mula ngayon, taos-puso akong umaasa na maging masaya ka. Sa wakas, nakalaya na sa lahat ng pagdurusa, umuwi na si Game. Hinarap ang sermon ng kanyang ama at ang mga mata ng kanyang lolo na puno ng pagkadismaya. Pero sa huli,
mayroon pa rin siyang malalapitan. Isa pa, walang pananagutan ang pamilya sa batas. Kayang-kaya ni Game tumakas palabas ng bansa, si Win na lang ang malas. Siya ang utak ng grupo, dagdag pa ang haligi ng moral. Walang takas si Win, wala pa siyang tatay. May narinig siyang boses, ayaw mo bang malaman ang tungkol sa tatay mo? Win, gusto mo ba ang computer? Nawala ang tatay mo 18 taon na ang nakalipas. Guro siya sa pampublikong paaralan, kasapi ng Board of Directors ng Kooperatiba ng Tulong. Malinis ang record ng guro, pero bakit? Paano mo nalaman ang tungkol sa tatay ko maliban kung makikipagtulungan ka? Kung hindi, hindi ko sasabihin sa iyo kung ano ang ipinapakipagtulungan ko. Ilantad ang korupsyon at pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot ng mga politikong iyon. Alam ko ang ginagawa mo, kung hindi, hindi ka sana pinalaya ng boss ko. Ang kailangan mong gawin ay ibigay sa akin ang impormasyon nila. Naaalala ko lang noong bata pa ako na naglalaro sa arcade. Sabi ni tatay, lalabas lang daw siya saglit at babalik agad, pero hindi na siya bumalik. Ang nag-iisang alaala ay ang larwang papel. Ito ang binigay sa akin ni Papa bago siya umalis. Kahit galit ka kay Papa sa panlabas, pero noong nalasing ka at natapon ang alak, ang unang reaksyon mo ay hindi ang cherry brandy, kundi ang laruan. 18 taon nang nasa iyo yan, pero hindi mo napansin na may nakatagong papel sa loob. Kinuha ni Win ang huling piraso ng papel at nakilala ang sulat ni Papa. Isang pangungusap lang ang nakasulat doon, huwag kang maniwala sa lahat ng nakikita mo. Dito na nagtatapos ang unang bahagi ng operasyon sa templo. Isang grupo ng 3 tao, ang maimpluwensyang templo, lokal na konsehal, at mga tiwaling pulis. Lahat ng 4 na puwersa ay nagpakita na, mas magiging komplikado pa ang sitwasyon. Patuloy bang magiging sunod sa year ng mga bida, na ginagamit para kumita ng pera para sa iba, o maglalaban hanggang sa kamatayan? Abangan na lang natin sa part 2 ang katotohanan.